Welcome to K-Catalog. So, for the second grammar naman, we have yung dongsa plus daga. Again, kay verb lang po siya applicable. Ano ulit yung gamit ng grammar na to? Last time sa textbook part, ang pagkaka-explain ko dito is kapag yung action or situation ay na-interrupt and nagkaroon ng transition. So, from this action, na-interrupt siya, nagbago, nagkaroon ng panibagong action or nagkaroon ka ng description kung saan nabago yung sitwasyon. And yung sinabi ko na pwedeng Tagalog term for this daga is yung pagkatapos, no? Pagka or yung tapos na word. Ayan, pagkatapos or at pagkatapos, yun, parang i-describe mo na kung ano yung sumunod na nangyari. Okay? So, tingnan natin. Madali lang siya, no? Yung rule niya. Simply add daga for verb. So, dito, gada, drop mo si da, and then add daga. 사비 냐, 이 길로 쭉 가다가 편의점 앞에서 왼쪽으로 가시면 돼요. So, dito, nagsasabi siya ng direction kung paano pupunta sa isang lugar. Sabi niya, 이 길로. So, itong way na to, 쭉, ibig sabihin ng 쭉, diretso lang, no? Diretso ka lang, gadaga, tapos, so, yun na yun. Diretso ka, tapos, 편의점 앞에서 sa tapat ng convenience store, 왼쪽으로 가시면 돼요. Pwede ka nang pumakaliwa. Okay? So, at pagkatapos. Okay, so dito tayo sa number 1. 고향 음식을, so 만들다 magiging 만들다가. 재료가 부족해서 마트에 갔다 왔어요. 고향 음식, so kung ano man yung comfort food mo, kung ano yung nationality mo. For example, Filipino, so Pinoy food. Gumagawa ako ng Pinoy food, tapos, 재료가 부족해서, kinulang ako sa ingredients. Kaya, nagpunta ako sa mart. Ayan. So, habang nagluluto siya, nagkaroon ng transition, no? Hinunto niya yung pagluluto kasi nga, kinulang siya sa kailangan niyang ingredients. Kaya, from nagluluto, nag-change to, nagpunta siya sa mart. Okay? So, dito tayo sa number 2. 울다. Yan. So, miyak. Drop mo si da. Then, magiging 울다가. 아이가 엄마를 찾으면서 울다가 잠이 들었어요. Sabi niya, yung bata daw hinahanap yung kanyang mama. So, habang hinahanap niya yung mama niya, umiiyak siya. And then, nagkaroon ng transition from pagkaiyak niya, iyak siya ng iyak, ano nangyari? Nakatulog na, no? So, 잠이 들었어요. Next, 자다. So, magiging 자다가. Yan. So, 밖에서 시끄러운 소리가 나서 자다가 깼어요. Sabi dun daw sa labas, may maingay na sound. Yan. So, may narinig daw siya na maingay na sound, kaya from natutulog siya, biglang nagising siya. Okay? So, nagkaroon ulit ng transition. From tulog, gising na. Okay, number 4. 영화관에서 영화를 보다가 너무 재미없어서 중간에 나왔어요. Sabi niya, sa movie theater daw, no, nanonood siya ng movie, tapos, 너무 재미없어서. So, hindi na interesting yung pinapanood niya, no, boring. Kaya, 중간에, sa kalagitnaan ng panonood niya, lumabas na lang siya. 나왔어요. Continue natin si dongsa plus daga na grammar. So, dito, ganun ulit. I-match natin yung may connection sa isa't isa. And then, isulat natin as a one sentence. So, dito, example, 우유를 먹다 잠이 들다. So, ano yung nangyari? 아이가 우유를 먹다가 잠이 들었다. Take note natin, no? 먹다, naging 먹다가. So, dito na in-apply kay 먹다 yung daga na grammar. And then, yung ending. Okay, so paano nag-end? 잠이 들었다. So, usually kasi si daga, parang kinikwento mo na yung kung ano yung nangyari. Kaya, yung ending usually is naka-past tense. So, dito, instead na 들었어요, so another style yung ginamit niya, yung da na ending. Okay, so yung 들다, ginawa niya na munang 들었. Ayan. So, ginawa muna niyang past tense, no? Tapos, tsaka yung end na da, 들었다. Okay? So, hindi niya ginawang 들었어요, 들었다. So, dito, halimbawa, yan, 사진을 찾다, magiging 찾았다. Okay? 넘어지다, magiging 넘어졌다. So, ganyan yung magiging ending natin.
So, try natin yung number 1. 7년 전에. So, asan yon? 7년 전에 부산에서 살다. So, magiging saldaga na si 부산에서 살다. So, ano yung pwede nating i-connect dyan? So, tingnan natin yung number 1. 잃어버린 사진을 찾았다. So, ibig sabihin, nahanap yung nawawalang picture. So, parang malayo yung ano nila, no? Thought nila sa isa't isa. 넘어졌다, ibig sabihin, nag-stumble ka or natumba ka. 대구로 이사하다. So, dito, nag-move ka sa Daegu. Okay, so ito possible, no? So, nakatira ka sa Busan, from Busan, lumipat sa Daegu. So, yan yung sagot natin sa number 1. 7년 전에. Okay, so 7 years ago, 부산에서 살다가 대구로, tapos yung 이사하다, again, magiging 이사했다. Number 2, 책상 서랍을 정리하다, magiging 정리하다가. Yan. So, ano yung pwede natin idugtong dyan? So, nag-organize daw siya ng 책상 서랍. So, pag sabing 서랍 is parang ano yan, no? Drawer, no? So, yung lalagyan ng mga books. Yan. Tapos, dahil nililinis niya or in-organize niya, malamang nahanap niya yung nawawalang picture. 잃어버린 사진을 찾았다. 잃어버린 사진을 찾았다. Number 3, 좋아하는 노래를 부르다. So, magiging 좋아하는 노래를 부르다가. Then, so, hindi naman pwedeng habang kumakanta ka, bigla kang natumba. Pwede siguro, pero tingnan natin yung number 4. 가사를 잊어버리다. So, ibig sabihin, nakalimutan yung lyrics. So, gasa is lyrics. Yan ang pwede. Okay, so habang kumakanta ka, bigla mo nakalimutan yung lyrics. So, dito, 좋아하는 노래를 부르다가 가사를, tapos hindi siya yung ending, no? Take note, may ending sa dulo. 끝까지 못 불렀다. So, ibig sabihin, hindi daw niya natapos yung pagkanta niya, no? Kasi nga nakalimutan niya na yung gasa or lyrics. So, dito, si 잊어버리다, magiging, usually sabi ko before, no? Kapag nasa gitna siya, so, aso, oso, heso, yan yung usually na pwede. So, magiging 잊어버려서. Okay, 잊어버려서. 끝까지 못 불렀다. Next, number 4 natin, 계단을 내려가다. So, ito na siya. 넘어지다 or 넘어졌다. Kasi yun yung ending niya, no? So, 계단을 내려가다가 tapos, 넘어졌다. So, bumababa ako ng hagdan tapos natumba, 넘어졌다, stumble or malamang bulog sa hagdan. So, ito na yung item number 3 natin. Again, for dongsa plus daga na grammar. So, madali lang. Binigay na kung ano yung word na lalagyan ng grammar. So, we just have to add. And again, since si daga is, yung first syllable niya is da. So, di na natin da-drop yung da dito. Dadagdagan na lang natin ng ga. Okay? So, tingnan mo natin example. Sabi ni ga, 아직 비가 와요? umuulan pa ba? 사got sina, 아침에 많이 오다가 지금은 그쳤어요. So, si 오다, naging 오다가. Sabi niya, nung morning, umuulan, tapos ngayon, 그쳤어요. Ibig sabihin, huminto na, tumila na yung ulan. 그치다. So, try natin si number 1. Sabi ni Ga, 무슨 책을 읽고 있어요? Anong libro yang binabasa mo? Sagot sina, 지난주에, so 읽다 magiging 읽다가. 지난주에 읽다가 다못 읽은 소설을 다시 읽고 있어요. So, 소설 means novel, nobela, no? So, sabi nung sagot nina, last week, binabasa ko na novel, hindi ko siya nabasa lahat, kaya inuulit ko siyang basahin. Okay, so dito tayo sa number 2. Sabi ni Ga, 공원에서 산책하다가 어렸을 때 친구를 우연히 만났어요. Sabi niya, dun daw sa park, habang siya ay naglalakad, yan, 산책하다가 어렸을 때 친구를 우연히 만났어요. So, bigla daw nakita niya yung kanyang kaibigan or kababata. Nagkita sila by chance. Sagot sina,
오랜만에 만나서 정말 반가워겠어요. Again, no, yung 반갑다. Nice yung feeling kasi nakita mo yung tao na hindi mo nakikita for a long time. So, 오랜만에, for a long time, nagkita ulit kayo. So, it was great to meet that friend. Yun yung feeling na sinasabi niya dito. Number 3, 한국의 3단계 수업이 너무 어려워졌어요. So, yung level 3 daw na Korean language class ay sobrang humirap na. So, 어렵다, difficult. Again, yung grammar na 어지다. Yan yung ginamit dyan. 어려워졌어요. So, nagkaroon ng pagbabago. Humirap. Okay, so sabi niya, 공부하다가 모르는 것이 있으면 언제든지 물어보세요. So sabi nina, kapag nag-aaral ka tapos may hindi ka alam na bagay, yan. So if meron kang hindi alam, 언제든지, anytime, 물어보세요. Just ask, sabi niya, no? Pag may hindi ka alam, tanungin mo lang ako. So yun yung sagot nila. Number 4, sabi niya, 왜 이렇게 늦게 왔어요? Okay, so bakit ganito ka naka-late dumating? Sagot sina, 친구하고 놀다가 막차를 놓쳐서 늦었어요. 막차, ibig sabihin po niyan is yung last train. Okay, tapos 놓치다, ibig sabihin na miss. Okay, di sila umabot sa last train, kaya na-late siya. Okay, so yan yung ating 동사 plus daga na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.